Sa mga kagaya kong mahilig magbike at makipagkwentuhan, sobrang nag-enjoy talaga ako sa mga tambay. As your resident Kalad Karen, madali lang ako ma-invite sa mga lakad. Isang message lang ng, "San ka?" At most likely, we'll find ourselves having a good time. Ang daming magagandang tambay spots sa Metro Manila and it's easier now to find a bike-friendly tambayan. We're celebrating the first anniversary of Tambike Session Podcast at saktong pag-uusapan natin yung Tambike with two awesome cyclists. This is Lester Babiera and you are listening to Tambike Session, an anima podcast. Ano nga ba ang isang masayang tambike? Let's find out with some friends na in-invite ko dito sa podcast and maybe we can also learn some cool bike-friendly spots from our guests today. Welcome to Tambike Session, Blue and Rain. Hello, kamusta? Hello, hello, hello. Hi, Hello Blue. po. Hi, Lester. Maraming salamat sa pag-accept ng aking invitation. Alam ko na busy kayo. Thank you, thank you. Well, thank you for inviting us. No problem. So, ayan. Meron akong first question. Kailan kayo huling tumambike? Ano. Blue, ikaw muna. Hindi ko lang kung kahapon or no Monday, pero parang halos araw-araw. Araw-araw ako tumatambike. Ikaw rin, kailan yung huli mong tambike? I think huli kong tambike yung, kasi puro commute ako to work eh. So, tambike ko was nung Sunday, weekend. Chill lang. Mm. Ako lang, kasi nagbago yung plans eh. So, ayun, naging tambike session na lang for myself. For yourself na lang. Solo For myself tambike. na lang. Yeah. Oo. So, speaking of tambike, kayo ba, what is your ideal tambike? Paano tumatambike ang isang Blue at isang Rain? And why do you prefer that or those kinds of tambike? For me, madali na naman kausap eh. Basta may bike parking, may pagkain or coffee or tea, whatever it is. And bonus if may pusa. Then Bonus it'd be pag may great pusa. because yeah, because assuming if like I'm gonna be alone, then at least for sure may kasama akong pusa. But better may kasama ako, tapos may kasama pa akong pusa. So the more the merrier. Yeah. Most likely mga city-city to or lumalabas ka din ng outside Metro Manila na tambike. Mostly in the city. I really haven't had the chance to bike outside of Metro Manila. I do want to, but I'll save that for another time, I guess. Yan. Okay. Ikaw, Blue, ano yung favorite kind of tambike mo? Siguro yung nangyayari ngayon, sobrang convenient puntahan, sobrang lapit rin sa amin. Tapos, madalas limang tao minimum yung nandun. Basta masabi lang or magkaroon lang ng picture na nandoon. Dadami bigla yung mga tao doon sa area na yun. Parang, saan to? Parang cafe, ganyan, restaurant. Yung sa, name drop ko ba? Go, Sa so. Magdamag Market Cafe Magdamag. sa Sergeant Esquero. To our listeners here, yung Magdamag ay isang bago lang yun, di ba? Newly opened cafe sa may Sergeant Esguerra sa Quezon City. Naku rin, bisitahin mo yun sa... I know. I really have yet to join you guys. Kapag may photo, tapos pupunta ako. Tama. Pag may photo, pag may biglang nag-upload online. So, Blue, ikaw, cafe kind of tambikes yung gusto mo? Di naman strictly. Basta madaming upuan. Tapos madali lang, as in, hindi kami papaalisin pag tumambay kami. Yung mga ganun. So, pwedeng mga park. Basta tambay lang with friends. Mga 5 people, ganyan. Hindi naman 5 people limited sa Pwedeng more. Ayun. Ako naman parang yung tambike na gusto ko, depende, 'di ba? Marami nga akong multiverse sabi nila. Pero Yeah. iba-iba, depende sa mood. Minsan gusto kong pumupunta ng aahon ako ng malayo tapos tatambay Okay. somewhere ganyan. O kaya pero minsan gusto ko yung convenient lang. Dati nag-enjoy ako tumambay until now naman nag-enjoy pa din ako tumambay sa Makati, Pasig. Pero I have to admit, minsan nakakapagod na alam mo yun, bumiyahe ng malayo, tapos andyan yung mga madaming sasakyan, mauso. Kaya alam mo, sobrang happy ako na nakamit ako ng mga friend from Quezon City kasi medyo malapit lang yun sa bahay namin. So, yun yung favorite kong, parang masaya ako na pwede akong tumambike ng mga 5 kilometers away lang from my house. Hindi ko kailangan pumadyak ng mga 10 km away.
Pero ewan ko, parang masaya din ako na ano eh. Gusto ko din yung mga ganong chill, tambay lang with friends. O kaya hanap ng mga bagong restaurant na masasarap, na may masarap na pagkain. Yan. Okay din ako yan. Yan yung mga gusto ko. And hindi ko alam eh, mahilig lang din talaga akong makipagkwentuhan in general. Pag tumatambike ba kayo, ano usually yung ginagawa ninyo? Kwentuhan or parang sabi nga ni Rain, 'di ba? Tumambike lang siya mag-isa or ano yun, babasa ng libro, Oo, ano lang, aesthetic lang. Joke. aesthetic for Instagram purposes lang pala 'to. No. But it's fun eh. Kaya I usually just bike around my area lang din. So San Juan or Mandaluyong area. Minsan Ortigas pero nasa-stress din ako doon since halos puro malls and buildings. Yeah. So kapag dito around the area and I find a cafe or restaurant yung may bike parking or sa Green Hills lang for sure may bike parking doon. So yun, going around and that's pretty much it. Just enjoying yung time alone and alam mo na nandun yung bike mo. Basta hindi pa siya Mm, manakaw, okay Mm. lang. tama. Ikaw Blue, anong klase ng ano, when you're with friends, anong madalas ginagawa niyo? Naglalaro ba kayo ng cards or kwentuhan lang talaga 'yan or Recently lang rin ako tumambay doon or with a group of friends. Madalas dati, parang si Rain, mag-isa lang kung saan-saan na lang napupunta. Pero mm. ngayon, yun nga, pag nagkakasama-sama kayo, parang house your day, ano yung malapit ng pumatay sa'yo ngayon, pagdating dito, yung mga Mga gano'n, mga angsty bike ano, Ah, talk. Nagalit ka ba ngayon? Sino Oo. sinigawan yun, mo? the Ganun. usual Therapy na, session pala 'to. Yeah. oh, parang anger management namin sa mga kotse, yung mga, or pinakamadalas talaga, nagtitinginan kami ng bikes. Tapos nagsisendan kami ng Amazon at Lazada links. Budulan, Naku, budulan. budulan. Budulan tambay. Yan. Masaya Ay, yan, Medyo yung budulan delikado pala tambay. sumama sa yan yun niya. nga. Totoo? Ay, naku, hindi na Naman, ako sasama dyan. Rain tayo voluntary. na lang. Tambay na lang ako sa may Mandaluyong area. Oo, sige. We'll save money. Ah, well, mahilig din naman Doon ako rin sa mga napunta, pusa. no? So, okay naman. Joke lang. Oo. Alam ko madaming beses na rin kayo tumambike. Sometimes with yourself or sometimes with friends. Pero ano yung favorite tambike experience nyo? Kwento nyo naman sa amin. At bakit yun yung favorite nyo? Pwedeng more than one. Ano yung parang memorable? First thing that came to your mind. Ano ang favorite tambike experience ninyo? Ako recently lang talaga ako like nag-group ride aside from this whole community rides that we've been doing recently. I also did a recent Discord, the bike community Discord ride. So I was like, sige, Oh. kasi Yung normally mag-isa cafe? lang talaga ako. Yeah, the Cafe Hop sa Ah, Manda. hindi ako So nakasama doon. sayang, pero that was fun kasi Mm. ako okay lang talaga ako na mag-isa lang. Like it's fine na I just go to places by myself. And again, if may pusa or may aso, okay lang. Pero I Yun wanted to talaga. take the opportunity na okay, Mandaluyong, wala na akong excuse. Tsaka may kape. And the people seem cool naman. So sige, I'll go ahead. That was a really fun experience. As in, sabi ko, mga group rides, kung ganito palagi. Kasi I have no other basis eh. I would go to more group rides at magtatambike with more people talaga. Kasi kahit sobrang daming tao namin, parang okay naman siya. It wasn't overwhelming. I got to know people. Ito yung mga parang, some people don't like small talk, but I'm like, oh no, what do you do in life? May ganun. Ayun, as kasi, Wow. like, lahat tayo naka-bike, diba? So parang, what do you do Mm. outside, like, off your bike, Mm. ganon. So, ang cool, Yan. just getting to know yung mga professions nila, mga game designer, tapos mga co-marketers ko, kasi I'm in marketing. So, wala lang, parang it's nice to connect with people that way. It was Mm. fun. Tama, yung mga tambike sessions, mga ano din yan eh. Tama, it's a good way to connect with people. Ako nag-enjoy din ako with conversations talaga. Like, pag maganda yung usapan, maganda yung rapport ng grupo na, alam mo yun, it doesn't really matter kung anong klase ng conversation. Kung puro joke time, kung about love life, or about, alam mo yun, about mobility, yung mga galit, angst sa mundo, sa kalsada. Basta masarap nag-click yung barkada, yung grupo na yun, parang for me it's something memorable. And I would say yung favorite ko naman ako, siguro naging favorite ko 'to kasi tinatago namin 'to. Parang meron kaming tambike spot sa San Juan na tinatago namin sa mga tao. So shout out kay Justin De Jos, kay Ilay Gotian.
So, minsan magkikita-kita kami, kaming tatlo lang or sometimes kasama namin si Isa and Ali. Tapos meron kaming little spot sa San Juan na ayaw namin ipaalam sa mga tao kasi ayaw namin na may random na dadating. Tapos, Ah, masisira yung gusto Mm, namin pag-usapan. Kasi sometimes we talk about personal stuff or yun nga, minsan iniiwasan din namin yung mga small talk with new people, ganyan. yeah. So parang mm, parang exciting lang yung tambike na yun kasi it's an open space in San Juan na surrounded by popular tambike spots. So minsan napaparaning kami pag may naririnig kaming bike na parang, uy, tago, tago, baka kilala natin to. So, yan. Kaya parang yun yung naging parang memorable, one of the favorite tambike spots. Pero I okay. think, recently, tumambay kami sa Lagrima with many people. Mm. Tapos, muntik na, parang naging ready na kami to reveal that secret spot. Sabi namin, I think ready na tayo na ipakita na to sa mga tao. Hindi na natin to i-gatekeep. Ganyan. So, yun yung favorite ko. Ikaw, Blue, meron ka bang favorite memorable experience? Recently lang din tayo, parang dun rin sa Magdamag Market Cafe. Kasi, as in, magkakilala na kami, ubos na yung topics namin. So, dumating yung point na, as in, tapos namin mag-sendan ng mga Amazon links, yung mga, kung saan namin nabibili yung mga parts namin. Tapos yun na, biglang tumahimik na lang lahat. Parang gets naman na magkakasama kami lahat. Tapos yun, mahangin yung lugar. Kasi outdoors yung pwesto yung pwesto namin kung saan kami nakaupo or nakatambay madalas. Nasa outside part or alfresco part ng cafe. So parang kahit mainit kasi hapon, tapos mahangin, parang nagre-relax lang kami. Parang vibes vibes lang. Tapos may dadaan na tricycle. Yung mga ganong atmosphere. Tapos antukin ka na lang kahit kasama sila. Ganun. Parang Relax ka lang. parang these strangers na kaibigan mo na parang akala mo hanggang bike lang usapan niyo, parang Ah, naging na-develop pala. I mean, nag-evolve yung friendship niyo na kahit na, alam mo yun, wala kayong sinasabi, parang feeling niyo close pa din kayo, okay pa din kayo, and then you'll do another tambike session kasi nga parang, ay, ah, okay, click naman pala kami kahit na Mm-mm. tahimik lang yung grupo. mm. Well, parang nice naman yun, no? Kasi alam niyo ako dati, meron akong experience na feeling ko, parang dina-doubt ko yung mga taong nakikilala ko sa bike community. Parang iniisip ko, Grabe. oo, parang iniisip Ah, ko, ano kaya 'tong friendship namin, hanggang bike lang kaya? May mapag-uusapan pa Hanggang kaya kami bike lang before pala. bike? Oh Kasi my kasi gosh. kasi minsan iniisip ko, parang hindi kasi ako makapaniwala na ang dami kong naging friends outside my industry. Parang Mhm. akala ko dati kasi before biking, yung mga friends ko puro media people lang. Na ah, mga photographers, ganyan, ah, writers, Dude, artists. same. Pero nagulat ako biglang, hala, bakit nakakausap ko na 'tong mga business owners, nakakausap ko na yung mga engineers, architects, ah, ganyan. ay, Dr. Lawyer. Oo, Sige, Yeah. sorry na po. oo, kung sino-sino. Tapos parang during that time na nagki-click kami, iniisip ko baka nagki-click lang kami because of the bike. Dahil pinag-usapan nga namin yung mga budulan, yung parang yung group set Mm. mo, ganyan, shared experience on the road. Pero pero it was nice na parang dun ko na-realize na, okay, after all of these tambike sessions, parang I guess hindi lang yung friendship, hindi lang sa nasa bike, kundi it goes beyond. So ngayon, ang dami na namin napag-uusapan beyond that. May mga ganun din ba kayong mga experiences? Siguro yun nga, sa Magdamag or sa recent advocacy events natin na minsan chine-check ko muna kung ano ba yung morality nila, kung Grabe, ano ba yung I-judge mo muna point siya. of view. Hindi, I grabe yung mean, morals. paano ba? More on, gusto ko rin makita yung point of view nila kung kaya nila maging empathetic with other people, Mhm. kaya, Yeah. or Gets. kaya nilang buksan yung point of view nila sa mga mahihirap. Oh, Tapos Mm. para open-minded ka ba? mas general yung topics namin. Tapos parang hindi ka mag-walk on eggshells sa mga topics. Gets, Yeah. gets. Yeah. So yun. All right. Yeah, no, same. Kasi, I mean, the advocacy rides that we've been doing, I mean, it's great though. Na parang may common ground na lahat. Now we're here
for the same reason, na we're fighting for the Hmm. same thing. Pero outside of, after talking about that, sige, ano yung pag-usapan natin, ganun, outside of bikes, off the saddle, ano Yan, oo. pag-usapan natin, ganun. So, it's really interesting though talaga getting to know more people outside of yung industry. Kasi nga, same with you, Lester. I'm in media industry, tapos marketing. Pare-pareho. Small world talaga lahat ng industry natin. Lahat ng tao, kilala ko kung sino nag-edit, sino nag-shoot for you. So, Totoo. so like, getting the chance to meet more people in other industries, and also you see what they fight for, you see what they believe in, and what they stand for in their life outside of their own careers. Or even that's their main career. It's really fascinating, and it really encourages you to try and stay in the community, and hopefully that the bike community really continues to flourish like this, na walang we're not gatekeeping this. We really want more Walang people to get into katoxican. it. Oo, ayun. So, simple lang. To Yeah. our listeners, eto, si Rain tsaka si Blue, nag-meet kami talaga together because of the Make It Safer Makati movement. So we became part of this group called the Publicity Team, di ba? PubMats Team, Publicity Yeah. Materials Team. So kami gumagawa ng sila yung gumagawa ng publicity materials. Tapos napasama na lang ako because nag-caption ako one time Bigla naging leader. Oo. Tapos Yes. biglang, yun, tapos parang nag-e-enjoy lang kami sa Viber, usapan. Tapos parang I think ito yung first na parang nag-usap-usap talaga tayo beyond or after that Viber group, no? And Or, beyond the Zoom meetings. yeah, and beyond the Ah, Zoom. yung Itong mga technical podcast working groups. episode na to. So, nagkakilala kaming tatlo because of the mobility advocacy. So, ayun. Kaya yun yung mini-mention kanina ni Blue na advocacy rides, doon kami nagkakilala. Okay, going Yes. back to the tambike topic. Kung meron kayong favorite, of course meron kayong least favorite. Meron ba? Meron ba? Ano, Controversial. Joke lang. Kapag sobrang layo, or parang check mo sa Google Maps, asan to? Tapos check mo na sa commute kung paano kang dadaan. Ay, shucks, ang hirap. Parang ayoko pumunta. Parang, tama. So far, wala namang specific tambike experience that I haven't liked. It's kasi I feel like the journey to the tambike area is more painful Gets. Totoo. than any place I'm gonna hang out after Okay. getting off my bike. Na parang okay na to, paitan na lang. Well, sa totoo lang, yun talaga yung nakakapag-discourage na tumambike, yung kung paano ka Yes. pupunta. Kasi kung feeling mo dangerous or feeling mo mahihirapan ka, 'di ba? Parang, ayoko na, hindi na ako pupunta diyan, parang, dito na lang ako sa nearby place ko. Sorry guys, hindi na ako mag-hangout sa inyo. So tama ka, parang yung tambike itself, hindi nga siya, parang generally speaking, it's something that you will enjoy, you like. Yung journey talaga going there, yun talaga yung something discouraging. Yung sinasabi nila parang ano ba yung quote, yung parang the journey, it's not about It's not about the destination, it's about the journey. yeah, and the friends we made along the way, mga ganun. May mga ganun. Tama. Pagdating mo pa lang sa tambike ko, reklamo ko na agad kung ano nangyari sa'yo. Oo, yun na. Tapos yun na yung part na nag-enjoy ka kasi nag-share ka ng mga experience mo. Yun nga, parang ang therapy session, yung minsan yung tambike. I know, pero sorry, to add lang, I guess siguro if there was any place na parang if someone's gonna invite na mag-tambike, or mag-tambike tapos walang bike parking, bakit? Ayun lang. Bakit ganito? Nasa gilid tayo ng kalsada tapos walang bike parking. Yun lang. Okay. Sino yan? Halos Sino yung mag-i-invite ng tambike tapos walang bike parking? Yun nga eh. Niisip ko lang, pero yun, never say never, it might happen, but I hope it does. Sobrang lala nun. Parang tumambay ka tapos walang bike parking. Sige, okay lang manakaw yung bike natin. Basta nakapagkape tayo ng masarap. Ganun. Yeah. Ikaw, Blue, meron ka bang least favorite?
Wala, halos parehas lang rin kasi sa mga sinasabi niyo ngayon. Yun nga, madalas naging therapy session lang rin yung mga naging problema punta doon. So, kahit strangers lang yung mga kausap mo. Parang okay na. Mostly tungkol sa place at papunta. Kung Mm. may bike infrastructure nga ba. So, Ako, yeah, speaking of bike infrastructure, meron akong experience na nakwento ko na 'to kay Blue, eh. Pero merong isang cafe sa Quezon City, tuwang-tuwa ako kasi parang may bike parking, ganyan. So, okay. pag magdadala ako ng full size bike, parang ang friendly nila. Si Blue kasi meron siyang folding bike. So, sabi ko sa Mhm. kanya, may one time pumunta ako dito sa cafe na 'to, nagdala ako ng folding bike ta's wala akong lock. Parang ang expectation ko, papayagan nila akong i-fold yung bike Mm, tapos dalhin sa loob ng restaurant, mm. at least dun sa alfresco part. Hala, hindi ako pinayagan. Sabi ba naman sa akin parang, "Hindi, hanggang dun lang siya sa bike parking, dapat dun mo iiwan 'yan." Sabi ko, "Eh, wala po akong lock, eh, but I really wanna enjoy my time para magkape, ganyan, kumain Oo. ng breakfast sa Mhm. restaurant niyo." Ta's yun, hindi ako pinayagan. So, yun, What? siguro something frustrating. Pero gets ko naman baka ayaw nga talaga nila na magdala ng, alam mo yun, quote unquote vehicle sa loob ng cafe. Pero yeah, it's very Sad naman. frustrating. Yeah, it's very sad. So, pero tuwang-tuwa pa ako, hinype up ko pa siya sa mga friends, social media na, "Hey, go to this cafe, very bike friendly," ganyan. Oh Tas no. pagbalik ko with the folding bike, hindi ako pinayagan pumasok with the ano. Pero anyway, I try to understand, nag-move on na ako, ta's bumabalik na rin naman ako dun sa cafe na yun. That's so interesting though na folding bike kasi normally talaga yung full-size bike pa yung shine away na parang, Mm. wag May ganyan may kasi ang ganun laki-laki talaga. ng bike. I mean like here in basta certain building, Oo. certain building. Side topic or connected to the folding bikes, ayaw nila yung full-sized bike na dumaan sa lobby na ground floor. Sabi Hmm, pinapadaan pa sa basement. Tapos aakit ng rampa palabas ng basement. Kapag full-sized bike, pero kapag folding, okay lang daw through the lobby. Sabi ko, mm, Mm. bakit yung full-sized bike? Kasi daw nakakaabala. Sabi ko, wala naman akong ginalit hmm. ah. So anyway, Totoo. that's for another Yeah. session. Pero yeah, nakaka-frustrate nga talaga yun. Tsaka and at the same time, kung feeling nilang madumi, ano pinagkaiba ng gulong sa sapatos, 'di ba? Hmm. Parang Oo. same Parang din naman yun luggage umaapak lang, sa trolley. kalsada. Yeah, correct, correct. Okay. Alam niyo ngayon dito sa Metro Manila, ang daming nag-e-emerge na mga tambayan. Lalo na nag-o-open na yung ano natin, 'di ba, yung economy, nag-i-ease na talaga Mm, yung restrictions and all. Pero yun, how can you say na okay yung place for tambay? Well, aside from what was mentioned earlier na may bike parking, ano yung mga mm. other considerations niyo para mag-bike going to those places? Halimbawa, 'di ba, may sa social media may magsabi, "Uy, eto, there's a new cafe na puwedeng puntahan." Oo. Ano yung consideration na parang, "Uy, sige, puwede natin 'yan i-try. We can go and Hmm, bike there." may upuan. Puwede rin yun. Pero bidet siguro. Bili bili or puwedeng may CR na puwede kang mag-freshen up, 'di ba, after a Ah, haggard bike ride. True, true. oo. Ako feeling ko isa sa mga consideration ko is, gusto ko sana may alfresco dining. Mm, Kasi Yeah. hindi naman ako mapili, pero marami akong mm, friends na ayaw nila ng aircon after a bike mhm. ride. Really? Kasi Okay. parang Gets, feeling nila gets. baka magkasakit sila dahil Oo. Mm, napawisan and all. So, parang mas prefer nila yung alfresco or baka nahihiya din sila kasi mhm. feeling nila ang dumi nila tapos parang makita sila ng mga tao na 'di ba sometimes those people, they go to the cafes ta's naka super aesthetic outfit, Ah, Yeah. ganyan. Parang yung iba naka-cycling cycling bib, ganyan. So, parang mas Oo. gusto nila sa alfresco. Pero, yeah, siguro ako 'pag may alfresco parang plus points yun kasi yun nga, eh, mm, parang ayaw mong matuyuan ng pawis sa aircon, sa malamig, ganyan. hmm, So, and most likely kasi 'pag alfresco puwede mong dalhin yung bike mo dun, eh, ta's katabi mo lang mm. siya, 'di Oo. ba, sa table. So, siguro yun yung Yeah. isa sa mga considerations ko. Well, aside from bike parking talaga. Maganda rin dun kasi 'pag nagkuwentuhan, 'pag lumakas yung boses mo hindi ka nakakabingi. Compared sa 'pag nasa loob kayo, True. hindi Oo. kayo nakakaistorbo ng ibang tao. Well, Oo. yun nga compared 'pag nasa kumpul-kumpul kayo sa loob.
At least sa Mm. labas, yun nga. Pwedeng Nadi-disperse yung magtawanan ng sigaw nyo. malakas. Yeah. Yung mga siklista pa naman sanay na sanay sumigaw, 'di ba? Parang kunwari Oo. nagbabike ka, parang Palakasan Ah. hoy, eh. hoy, 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 dito, right, right, left. Bike lane. Yeah. Ganun. Bike lane. Totoo. Ikaw, Rain, ikaw, anong consideration? I was gonna say yung alfresco because super enjoy ko yung kapag may upuan. May upuan, tapos tapos let's say may table, tapos andun ako kakain. Tapos kahit may bike parking, pero kung hindi naman sila maarte and the space is Mm. big enough naman, tabi ko na lang yung bike. Cute, Mm-mm. nandun yung bike. Tapos katabi ko pa yung gamit ko, so hindi pa ako tatayo. So okay na, nandun lang. I think Ah. that's super convenient. Tsaka sure ako na hindi mananakaw yung bike ko kasi katabi ko siya. Sana. Tama, tama, tama. Oo, totoo 'yan. Kasi 'di ba, kahit wala namang bike parking basta yung bike mo katabi mo, makikita mo, ganyan. That's fine with me. Kahit walang bike rack pala, like yung bike parking itself is near your table, parang okey na ako dun. Mm. Oo. Mm. Naisip ko though, like kapag yung I'm trying to think kung sa yung location ng place eh. I mean, we were talking about it na kaninas, like san yung tambike place, how to get there. Pero it's so interesting kasi I wanted to add lang na a lot of these tambike places, they pop up in like just different parts of the city na parang hindi ka makakapasok na kotse lang. So, or kapag Okay. magkotse ka, Tama, parang tama. mahirap. So Sobrang hassle. there's drivers out there, Ah. like okay, mahirap. Pero kapag yung bike, parang, ay wow, parang hole in the wall kind of vibe. Stress agad sa parking pag Yeah. kotse. Oo. Yun yung una mo isipin, may Exactly. parking ba dyan? Yeah. So, wala na. And most likely, yung mga makakasama mo dun sa cafe are cyclists din, parehas kayo ng like-minded kayo. So, you can also connect with them. Siguro, if I may add, gusto ko yung mga ganong places kasi most likely, hindi siya crowded. Hindi siya, Yes. alam mo yun. Alam mo, mas gusto ko talaga na, na konti lang yung Right. tao, ganyan. I don't Parang know. yung secret place nyo. Oo, tama. Parang yung secret place. O ikaw, Blue, ano yung mga considerations mo? Aside from bidet. Yung alfresco nga rin. Pero yun nga, maganda rin yung inad ni Rain na patago siya na hirap punta ng kotse. Kasi minsan, yung ibang tambayan, inaharangan na rin ng mga SUV pag naging popular. Tapos, hindi mo na mapapasok yung bike mo minsan. Yeah. Mga ganun. Oh, Lalo na pag yeah. full bike. So, Oo, kailangan mo mag-Tetris paloob ng yung mga ganun. Oh no, ito naalala ko, na-experience ko to sa isang restaurant. Nagde-dinner kami. Tapos, merong nag-take out na naka-car. Hindi man niya pinatay yung engine niya. So, habang kumakain kami, usok to the max talaga. Oh my Okay. gosh. Sobrang yung terrible nakatutok talaga. lang. Oo. Kaya maganda nga yun, parang hindi nakakapasok yung mga sasakyan para payapa yung tapos hindi maingay. Okay. Ito, last question ka na. Meron ba kayong dream tambike? Ako na mauna. Gusto kong tumambike sa Europe. Wow, okay. Same! Okay. Hard Gusto ko, same! Europe. Diba, mangarap na tayo doon tayo sa malayo. Okay. Tama. Tambike sa Europe, di ba? Okay. Well, mag-aeroplano naman ako papunta doon. Tapos, Sana. parang hindi ko kaya na bike all the way from Philippines. Pero yeah, Grand gusto ko, Fondo. totoo. Gusto ko Grand Fondo, para ilang 100 kilometers yun. Grabe, pagod na pagod ka. Pero tambike sa Europe, I think would be something parang cool for me. Gusto ko yan. Tama nga naman. Or kuwari kung sa Philippines, feeling ko gusto kong tumambay sa provinces. Parang yun yung isa sa mga gusto ko Parang travel, bike tourism, ganyan. Mga different provinces. Sawa na pala sa Bike Metro pa ba Manila. yun? No? Parang bikepacking na yung nangyayari. Oo, parang gano'n. Pero hindi, parang pupunta ako sa place, tapos mag-explore ako, tambay-tambay with the bike. Okay. Ikaw, Blue, Rain, dream tambay. Medyo convenient yung sa akin. Pero tama nga yung dapat mag-isip na rin ng mataas. Pero yung naisip ko noon na kahit open park lang, okay na ako. Wow. Yung parang yun, madaming puno, tapos may water fountain, tapos yung parang
Hindi ko alam kung may ganito na, pero parang nakikita-kita ko na pag nag-open streets or something. Ah, Na yeah. parang, so upo ka lang tapos may mga pop-up store sa gilid. Yung mga ganun lang kahit at least supporting ka rin sa mga local Well, stores. mataas na pangarap din yan kasi parang ang hirap Ah, na ma-achieve yan sa Metro I Manila, mean, di ba? compared sa Europe na Yeah. na nandun na ayos na lahat ng Oo. mga bagay-bagay doon. Parang sa sobrang konti ng mga ganyang spaces sa Metro Manila, parang most like, baka mas madali pang Tama pumuntang rin Europe kaysa Ay, ganun ba? ma-achieve yung ganyang klaseng landscape. Joke lang, joke lang. Ikaw, Rain, dream tambike. I was gonna say yung Europe talaga. It's like, because I'm actually Wow. I'm in the middle, or I've been learning French for the past few years. Wow. Ooh, nice. Saan ka Yung nag-aaral? Duolingo. Oh, yeah. And then and YouTube, yun lang. But then it's not sponsored, by the way, I wish. But then parang people were like asking me like, oh, why are you learning French? Sabi ko, parang sobrang fit yung gusto kong lifestyle eh. Yeah. Especially yung cycling around the city. A lot of them walk around lang. Like, yes, may Mhm. kotse. Pero marami din silang mga Vespa, marami din silang mga bikes. And then, parang everyone just lives in peace. Correct. I mean, May dala-dalang tinapay, yung Ayun, so, baguette pa nasa basket exactly. lang. Yun yung gusto ko. Yung may basket ako, tapos may bread and flowers na ako. Yun Yeah. lang. Ang But ganda. Tama. that's really the Mm. dream talaga eventually. Sana, I don't think it's impossible, pero it's a high hopes. Mm. Oo. Pero alam nyo, yung dream na yan, yung like cycling in Europe, that kind of lifestyle, yung dream ni Blue na sana, alam mo yung open space park, sana ano no, Parang Europe na rin din yung sinasabi parang ko. ganun. Parang pwede, More sana parks, yeah. yeah, sana meron dito, di ba? Sana meron dito sa Yeah. Metro Manila or accessible siya sa madaming cities. Kasi konti lang talaga yung mapupuntahan natin na ganyan. Parang dadayo pa talaga tayo. Kailangan pa talaga mag-bike ng 5 kilometers, 10 kilometers Saan pa na going EDSA? there. Oo, totoo. So, I guess that's another dream na sana matupad. Well, tayong tatlo, we're part of this advocacy ng mobility. And I think we share the same values na sana we have safer roads, 'di ba? Safer Yes. or safer environment, bike-friendly places, not just in Metro Manila but in the whole Philippines. So at sana makatambike tayo ng maayos, 'di ba? Parang ang ganda lang ma-imagine na meron tayong mundong ganyan dito sa Metro Manila. Yeah, for sure. As in yung magbabike tayo papunta sa tambike place, tapos yung hindi masyadong maraming kwento na nangyari dito. ganun. Sabi, like, Yeah. eventually we get to a point na sana kumonti na yun, or parang, wow, how was your ride? Oh, so nice, it's so good. Oo, tama. Ang presko, Yun yung ganyan. dream. Yeah. Totoo. Wow, ganda, wow, fresh na fresh. Oo, Ganun. tama. Rain and Blue, gusto ko lang magpasalamat talaga sa inyo na sumali kayo dito sa invitation ko sa anniversary Woo! episode ng Tambike Session. And tambike tayo soon Promise, sagot ko na yung sagot ko na yung kape tsaka pagkain. Doon tayo sa masarap pumunta. Sa Europe na. Sa Europe. Sa Europe ba? Gusto niyo? Hindi, mag-tambike tayo. And maybe we can invite the PubMat team of Make It, Make It hindi na tayo Safer. Make It Safer Mismo, Makati, mismo. diba? Mismo. Mismo na Make tayo. it safer movement. Yeah. Make Yeah. It Safer movement. Invite natin sila, tambike tayo. Pero kayong dalawa lang ililibre ko. Yeah. Sa Europe. Yan. Sa Europe. Anyway, Sa Europe. Blue and Rain, thank you very much sa pagsama sa akin dito. And to our listeners here, thank you for joining us. Sana may natutunan kayo sa amin. Kahit puro tawanan lang kami buong episode. At sana magkwentuhan ulit tayo sa susunod na episode ng Tambike Session.